October 21, 2021, natagpuan si Ana Abulaban sa isang high-rise apartment sa San Diego na wala ng buhay. Ganon din ang kasama nitong kaibigan na si Rayburn Baron. Sa mga taong nakakakilala kay Ana at alam ang pinagdadaanan niya, hindi mahirap sabihin kung sino ang suspect na pwedeng gumawa nito. Tunay na malaking tulong ang social media sa panahon ngayon. Ngunit hindi rin natin maiitanggi na ito ay mapanlin lang. Nais ng mga tao na masasayang bagay lang ang ipinapakita nila dito. At madalas na pinipili na lang nating itago ang madidilim at malulungkot na parte ng ating buhay. Si Ali Nasser Abulaban ay isang Palestinian na lumaki sa Amerika. Kilala siya sa social media bilang Gin Kid at marami siyang fans sa Instagram, YouTube, pero higit sa lahat ay sa TikTok, kung saan may halos 1 milyong sumusubaybay sa kanya. Sumikat siya bilang impersonator o tagagaya ni Tony Montana, na kilala sa palabas na Scarface. Si Ali ay vocalist ng isang banda noong siya ay 14 years old pa lamang, bago siya nagdesisyon na pumasok bilang American soldier. 2014 noong nadestino siya sa Okinawa, Japan. Doon niya rin nakilala ang kanyang magiging asawang si Ana. Natanggal si Ali sa pagiging sundalo dahil nasangkot siya sa isang gulo sa bar na kinabibilangan din ng mga kaibigan ni Ana. Pero nagpatuloy lang ang buhay ni Ali dahil nagsimula na rin siyang makipag-date noon sa pangarap niyang babae. Si Ana Marie Abulaban ay isang Filipino na ipinanganak noong August 18, 1993. Nakatira siya kasama ng kanyang mga magulang sa Japan. Nag-aral siya ng high school dito at noong college ay nag-aral sa Pilipinas sa Technological University of the Philippines. Noong nakilala niya si Ali ay 21 years old siya. Pareho sila ng nararamdaman, kapwa nila gusto ang isa't isa at maraming bagay ang kanilang pinagkakasunduan. Mabilis naging palagay ang loob nila sa isa't isa. Ayon sa mga kaibigan ni Ana, siya ay isang maganda at kahanga-hangang babae. Higit sa lahat, ang tunay na kapansin-pansin sa kanya ay ang pagiging mabait at mabuti niyang tao. Noong una ay nakaramdam na agad sila na hindi maganda para kay Ana si Ali. Ilang linggo pa lang silang nagde-date noon ay sinabihan sila nito na ayaw niyang makipag-usap sa kanila ang girlfriend niya dahil si Ana ay sa kanya lang. Tila ba hindi pag-ibig, kundi obsesyon ang nakita nila kay Ali. 2016 ay nagsilang si Ana ng isang magandang babae at pinangalanan nila itong Amara. Nang sumunod na taon ay nagpakasal naman sila. Dinala ni Ali ang kanyang mag-ina sa State of Virginia. Doon siya nagsimulang mag-post ng mga video na ginagaya si Tony Montana kung saan nagsimula siyang mag-viral. Si Ana din ay naging lifestyle content creator at lumalabas sa ilan sa mga skit ni Ali sa account niya. Dahil tuloy-tuloy sa pag-viral at pagdami ng followers si Ali, noong February 2021 ay lumipat sila sa isang luxury apartment sa Spire sa San Diego. Doon ang napili nila dahil malapit ito sa mga kaibigan ni Ana. At si Ali naman ay dito sisimulang buuin ang pangarap niyang makapasok sa Hollywood. Pero sa mga sumunod na buwan ay nagsimulang gumulo ang kanilang relasyon. Napuno ng pagsiselo si Ali dahil sa madalas na paglabas ni Ana kasama ng mga kaibigan. May hinala siya na niloloko siya nito. Nagsimulang maging toxic ang pagsasama nila dahil halos kontrolin ni Ali ang kanyang asawa. Si Ali ay gumamit na rin ng bawal na gamot at maging sa bar o public places ay nagdadala siya nito. Malakas ang loob niya dahil sikat siya at naniniwala siyang walang mangyayaring masama sa kanya. May isang beses pa na habang nasa Instagram live siya, nakalimot siya, kumuha siya ng bawal na gamot at nilanghap ito. Noong unay akala ng mga fans na scripted ito. Pero dahil sa mga kinikilos ni Ali ng oras na iyon,
Nalaman nilang totoo iyon. Kinabukasan ay agad siyang nagawa ng apology video. At sinabing ito ang unang beses na ginawa niya iyon at nagbabala rin siya sa masasamang epekto ng bawal na gamot sa buhay ng tao. Napansin din ng mga fans ang problemadong si Ali. Madalas itong umiinom sa kanyang mga live at nagbabahagi sa viewers ng mga reklamo sa asawang si Ana. Nag-alala sa kanya ang mga fans niya dahil na rin sa patuloy na pagbagsak ng katawan niya o pagpayat. Sa isang video naman ay maririnig na umiiyak si Ana, pero hindi ito ipinapakita, habang tinatawag siyang walang utang na loob ni Ali at sinasabi nito na siya ang tumulong kay Ana na makapamuhay sa Amerika at hindi niya matanggap na ngayon siya ay inaayawan na nito. Sinabi din ni Marinari, pinsan ni Ali, na si Ana ay makikitaan ng mga pasa sa katawan tanda ng pananakit ng asawa. Palagi nitong pinagbibintangan si Ana na niloloko siya at palagi nitong sinusumbat sa Filipina na siya ang dahilan ng buhay na mayroon siya ngayon. Simula July hanggang October 2021 ay naitala na merong 9 na tawag sa 911 ng reklamo sa ingay na nagmumula sa kanilang unit. Ingay ng mga sigawan at tunog ng mga bagay na ibinabato at binabasag. Ayon sa security ng building, ay may mga pagkakataon na silang nakakatanggap at rumeresponde ng sumbong ng mga kapitbahay. Isa sa mga kalapit unit nila ang minsang nilapitan ni Ana. Humingi siya ng tulong para makigamit ng cellphone at tawagan ng pamilya niya. Ayon sa kanya, siya ay sinasaktan at kinuha ni Ali ang phone niya. Sinabi din nito na tinuturuan ni Ali ang 5 years old na anak na humawak ng baril. Nakita din ni Amara ang pagtulak ni Ali sa kanya na nagresulta sa pasa ng kanyang katawan. Pagkatapos ay si Ali naman ang lumapit sa kanya para humingi ng paumanhin sa abala ni Ana dito. At sinabi pa nito na naghihinala siya na si Ana ay may ibang lalaki. September 16 ay umalis si Ana sa apartment nila dahil hindi niya nakaya ang pang-aabuso at pangbababae din ng asawa. Nagdesisyon siya na makikipag-divorce na siya at kukuha ng restraining order laban sa asawa. Si Ali ay walang tigil na tatawag at mangungulit na makausap si Ana, kahit hindi ito sumasagot. Pagkatapos ay ang mga kaibigan naman nito ang kanyang tatawagan para malaman kung anong ginagawa nito. Pinayuhan siya ng mga kaibigan ni Ana na hayaan muna niyang mapag-isa ito para makapag-isip. Bagay na hindi katanggap-tanggap kay Ali dahil pakiramdam niya ay mawawala na siya ng kontrol sa asawa. Nag-post pa ito ng video na kung may mga magagandang babae na nanonood sa kanya ay magpadala o mag-message sa kanya ng pictures nila. Ito ay resulta pa rin nang hindi niya matanggap na ang sikat na kagaya niya ay kayang palitan ni Ana. Tumira si Ana ng panandalian sa mga magulang ni Ali at pagkatapos ay nagstay naman ito ng ilang araw sa bahay ni Claire, isa sa mga kaibigan niya na nasa San Diego. October 18 naman nang sinabihan niya si Ali na babalik silang mag-ina sa Spire apartment pero siya ay kailangang umalis doon. Lumipat nga si Ali at siya ay tumuloy sa isang hotel sa Mission Bay area na may 20 minutes na layo mula sa dating apartment. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi niya hahayaang mawala sa kanyang asawa. Para kay Ali, si Ana ay isang bagay na pag-aari niya dahil sa obsesyon nito. Palihim siyang nagtabi ng susi ng dating apartment. At isang araw ay pumasok siya ng palihim dito habang wala si Ana para manira ng mga gamit. Nag-install din siya ng isang spying app sa iPad ng anak kung saan ay pwede niyang marinig ang mga boses o pag-uusap ng mga taong nasa apartment kahit malayo siya. Ito ay nakakonekta sa phone niya. Nang malaman ni Ana na mayroong susi si Ali ng apartment ay nag-alala siya. Si Rayburn, kaibigan nila ni Ali ay tinawagan niya at pinapunta sa apartment. Kilala si Rayburn na mabait, mapag-alaga at maaasahan. Ganito siya inilarawan ng mga kaibigan at kamag-anak niya.
Noong tinawagan siya ni Ana, ay agad itong pumunta. Noong October 21, 2021, ay narinig ni Ali ang boses ni Ana at isang lalaki na nag-uusap at nagtatawanan, gamit ang spying app na ininstall niya. Nagulat at hindi siya makapaniwala sa naririnig. Sa kanyang isip ay nahuli niyang nagtataksilang kanyang asawa. Mula sa hotel, siya ay nagmamadaling sumakay ng kanyang Wrangler at nagmamabilis na pumunta sa apartment. Puno ng emosyon at galit ang nararamdaman ni Ali. Sumisigaw si Ali sa galit at sinasabing huwag sanang makipagtalik ang kanyang asawa sa lalaking iyon at lalong nadagdagan ng kanyang pag-alala nang nagpatugtog ang dalawa ng R&B. Ito ay base sa kanyang kwento noong isinasalaysay na sa korte ang nangyari. Dala ang kanyang baril ay umakyat siya sa 35th floor at binuksan ng pinto gamit ang itinabi niyang susi. Nakita niya ang dalawa na nasa sofa. Agad na itinutok ni Ali ang baril kay Rayburn, na noong panahong yon ay hindi niya namukaan. 3 beses niyang binaril ang lalaking ito nang malapitan na tumama sa leeg, pisngi at likod ng ulo. Nakasigaw pa si Ana bago siya naman ang tinutukan ni Ali at binaril sa noo. Matinding galit at emosyon ang naramdaman ni Ali at ito ang naghatid sa kanya sa pagiging kriminal. Pagkatapos nito ay tumawag siya sa 911 para i-report ang 2 taong wala ng buhay na nasa 35th floor ng Spire apartment. Sinabihan siya ng mga pulis na huwag umalis at antayin sila sa lokasyon. Tumanggi siya dahil di umano'y susunduin niya ang kanyang anak sa school nito. Pagsundo sa anak ay sinabi niya dito na nasaktan niya ang kanyang ina, na noon ay hindi pa lubusang naiintindihan ng 5 years old na si Amara. Bandang 3:00 ng hapon ay natanggap nila ang tawag ni Ali. Bumungad sa mga pulis ang labi ni Ana at Rayburn sa sofa sa 35th floor ng Spire apartment. Si Ali ang naging pangunahing suspect at nahuli 45 minutes matapos itong itrack gamit ang phone niya. Ang preliminary hearing ay ginanap noong January 7, 2022, na dinaluhan ng mga kaibigan at kapamilya ni Ana at Ali. Si Ali ay nagkaroon din ng pagkakataong masabi ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng pagtanggap ng interview mula sa isang sikat na TV station. Sa kabila ng payo ng attorney niya na huwag tanggapin, ay ginawa pa rin niya ang interview. Dito ay may makailang beses siyang umiyak at makailang beses din na sumigaw, habang ikinikwento ang nararamdaman niya noong mga oras ng krimen. Sa pagpapatuloy ng hearing ay ipinakita ang mga ebidensya na magpapakita ng kasong first-degree double murder kay Ali. Tumestigo ang mga kapitbahay nila na may mga insidente na si Ana ay manghihiram sa kanila ng cellphone para tumawag ng tulong. Nakita din sa CCTV ang pag-alis at pagbalik noon ni Ali sa kanilang apartment. Isang CCTV naman mula sa kapitbahay ang nakakuha at nakapag-record ng audio, kung saan si Ali ay umiiyak, kausap ang kanyang ina sa telepono at inaamin ang pagpatay na ginawa. Sa pagtagal ng taon, marami pang katibayan ang itinagdag kagaya ng kanilang mga cellphone. Ang mga nakakabahalang search history ni Ali sa Google na ginamit din laban sa kanya, kagaya ng chopped bodies at head cartel graphics. Senyales na maaring noon pa lang ay may kakayahan na siyang pumatay o pinagpaplanuhan na ito. Maraming messages si Ali kay Ana na puno ng mura, pang-aalipusta at pangmamaliit na nakita ng mga investigador. Ito ay magpapatotoo sa domestic violence na nararanasan ni Ana noon. Nakita rin nila ang message ni Ana kay Ali noong September 1, 2021 na nagkukumpirma ng kagustuhan nitong makipaghiwalay na sa asawa. Sinabi niya na kailangan niyang mag-move on at tumayo sa sariling mga paa dahil masyado na siyang ibinaba ni Ali. Isang detective din ang nagsabi na base sa mga usapan ni Ana at Rayburn, sila ay magkaibigan na nagtagal ay nagkaroon ng malalim na pagkakaunawaan.
Isang bagay na hindi nagustuhang marinig ni Ali at ito ay nagsisigaw. Noong araw ng paghahatol, ang kapatid na Filipina ni Ana ay nagbigay ng mensahe. Hindi nito napigilang umiyak habang kinakastigo si Ali sa pang-aabuso. At kung nalaman lamang niya agad, ay lilipad siya papuntang Amerika para kunin ng mag-ina. Ang mga kaanak naman ni Rayburn ay nagsalita rin na bagamat hindi na maiibalik ang buhay nito at hindi dapat pinagdaanan ng isang mabuting kagaya niya ang sinapit niya, ay magiging masaya sila sa hustisyang makukuha nila. Ayon kay Judge Fraser na humawak ng kaso ni Ali, siya ay isang magaling na aktor na walang pagsisising gumawa ng pagpatay sa 2 tao at umiyak lamang dahil may takot makulong sa nagawang krimen. Si Ali Nasser Abulaban noong September 6, 2024 ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad magkaparol, sa salang double murder at dagdag rin na 50 years dahil sa pagdadalan ng baril. Ito ay may restraining order din sa kanyang anak na si Amara. Si Ali ay tuluyang nagaya ang kapalaran sa violenteng karakter na si Tony Montana. Minsan sa buhay, ang minamahal natin ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Ang pagmamahal, gaano man katapat nating ibigay sa isang tao, ay hindi laging nasusuklian ng tama at makatarungan. Si Ana, na may mabuting kalooban, ay isa lang sa mga naging biktima ng ganitong karahasan. Nag-a-upload ako ng mga kwento ng krimen linggo-linggo. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Ito ang Tagalog True Crime.